Ayan po, alas 4 po ng madaling araw. Aga po talaga ako nagigising. Thank you lang pong lumiwanag. Gagawa po tayo ng composter. Pakikita ko po sa inyo gamit ang drum. Pwede rin din, depende po sa inyo, pero dapat may takip. At pakikita ko po yung pinahis kong bahay dahil na-scam po ako sa bintana at pinto. Nung chinek po talaga, burara po. Hindi po weatherproof o yung pagbagyo. Delikado kaya pala nung nakarang bagyo, medyo umuugong po na check yung silicone, hindi po mais. Pakikita ko po sa inyo. Araw po mga kaubayan. Ayan, ngayon naman po ay magagarden tayo. Nagpabutas po ako sa gumagawa po dito. Yung mabait kong kapitbahay. Ito, bubili po akong malaking drum para pag nandito si ate magwawali, sayang yung mga dahon. Saka pa magluluto yung mga pinagtabas na yan. Composter po. Lalagay ko po dito sa sulok ng puno, lapit sa guyabano para mataba yung lupa. Ayan, ito po yung ginawa kong composter. Talaga po yung dapat may takip pag nyo po bubutasan. Kasi yung butas po dyan nasa ilalim. So yung mga bulate, susuot po doon. Huwag nyo po masyadong ibabaon na. Pwede nyo pong ibaon to kung yung lupa nyo mataas o nasa parang gantong raised bed. Kasi may mga bulate pa. Pero pag nandito yung naabot ng tubig ulan, pag binabaha, hindi masyadong pupunta yung bulate. Ito naman, nakapatong lang. Kasi pag medyo binabaha at nilubog ninyo, wala, hindi papasok yung bulate. Malalaki po yung butas sa ilalim niya, pinakita kanina. So yung mga bulate, papasok po dyan. So naglagay na po ako ng mga pinagtabasan kanina. Ito po yung first step at nilagyan ko po ng lupa sa ilalim. Ito lang po yung huling lupa, unang lupa pala. Huwag na po yung maglagay sa sunod. Nilagay ko na po yung sa ilalim para mag-invite po yan ng mga bulate. So yung mga ilalagay po ninyo dito, hayaan nyo po talaga mabulok. Mangamoy po, kaya kailangan po talaga may takip para mabilis. Mabilis po ang pagbulok. Ayan po mga kabayan, di ba? Pagkatapos pong nagawa yung compost ko, may takip. At malinis na rin po itong bakuran, maayos, nakakahinga na. So, mas mapapanitilipin kalinisan dito. Ayoko po may plastic sa basura na. Basurahan. Sa kapag namamalengke, sabi ko na lang sa ate ko, na kapag nakabili kong composter, yung mga ano lang pinagtabasan ng mga gulay, si boys, huwag naman yung dahon kasi pag nagwalis po siya dito, puno po pala agad yan. So ganda ng gano'n sa palengke. Pwede siya magtabon-tabon ng mga dahon. Paunti-unti lang, pero wag pong bigla kasi pag nagwalis po dito sa buong bakuran, ay punong-puno po yun, bakit di pa kasya. Ayan po, maliwanag. Nagmamasilya po para po sa pagpipintura. Mamaya yung bintana papaayos ko po ng maayos kasi medyo perfectionist po ako. Kasi yung gumawa po dito, hindi po ako nasaya. Yung pagkakalagay ng silikon sa gilid, putol-putol. So papayos ko po yan. Okay lang pong gumastos ulit kaysa naman yung na-damage na sa mga susunod na sakuna. Okay naman po nung umulan, din ako pinasok, pero ayoko po ng burarang gawa. Ayan. May na lang po tayong masok sa taas kasi nahiya po yung dalawa na makuha na ng video. Po yan, hindi naman namin nakita yung lababo eh. Ito po yung lababo. Maganda po yan. Patungan po muna ng mga gumagawa. Magligahan natin ito. Baka tumumba. Ayan. Tapos yung CR, ayan. Maayos. Maganda na. Yung mga gumagawa po, paggawa po ako ng dustpan. Kapag naghintay ng delivery kahapon at naglinis po dito. Di ba? Ay, pakita ko po yung dustpan. Stainless. Ayun. Ganyan po. Bilad ko muna yung kahoy kasi medyo bigat yung puno ng sampalok. Para pag natuyo, hindi siya babalakot kasi mabigat eh. Pero pag tuyo na yan, okay po. Ang ganda na pagkakagawa ng dustpan. Habang buhay na yan. Stainless steel po. Masarap po talaga tignan, ano? Pag malinis. Yan, pagkagising ko kanina, lagyan na akong pagkain dito sa mga hito. Hindi po maitim po yung tubig. Yung lumot, umiibabaw kasi mga hito.
Alam niyo pa, minsan naglulungga po yan. Lalo na pag malapit na po ang tagara. Pero dyan, hindi maglulungga. Siyempre may tubig. Pero nag-ano po yan sa mga ilalim. Mga algae. Kinakain po nila. Yan. Malinis na rin po itong daan. Walang lumot. Sana bago ako umalis, mapapintura ko na po ito. Kasi pinapayos ko po yung kabilang bahay. Yan. Nagprito na po ako ng hotdog at ng kusina. Medyo late po yung almusal ko. Namiss ko po ito sobra. Kusina sa itong tender juicy hotdog. Ayan po mga kabayan. Pinapayos ko na po yung bintana. Yung pamangkin ko po saka yung kaibigan ng pamangkin. Kilala ko po yung mabait po to si Jomar. Inayos po nila yung bintana, naglalagay na sila ng silikon na bubulo na. Jomar, first time mo bang naka-experience ng ganito? Sandali, nga pala sabihin ko sa'yo, huwag mo manilagay yan. First time mo bang naka-experience mag-repair ng mga ganyan na bintana na nagawa na tapos binaklas ka na bituli? Marami na rin po kami na-experience na ganyan. Saktuhan na yung iba. Hindi naman basta makakontrata lang, okay na. Okay. Hindi na inaayos yung mga trabaho. Kaya minsan sila rin masisira. Kailangan repair. Kung gumawa ka ng trabaho, ayusin mo para ma-recommenda ka. Para ma-recommenda ka na sa ibang tao. Yung lugar nyo, saan matatagpuan? Dito lang kami sa Pitpitan, Bulacan. Malapit sa Bigasan, kay Kaed. Makikita nyo agad yun. Nasa kami, kalsada lang, malapit-lapit. Kitang-kita agad pag dumaan kayo. Okay, salamat. Tama naman po sabi ni Jomar. Sa mga gumagawa pa siyempre ng bahay, di ba? Para ma-recommenda kayo, kahit hindi kayo kumpanya, di ba? Ayusin po ninyo yung trabaho para hindi ulitin. Ayun po yung pinakamaganda sinabi ni Jomar. Kasi kayo din ang masisira. Pag nasira kayo, mawawalan kayo ng kliyente. Pati yung mga trabahador ninyo, mawalan ng trabaho. Kaya yung pag-ulit po nila dito, maayos. Ayan po mga kababo, linis ng halili lang mag-repair. Kasi yung dati po, putol-putol tapos may gitla o may pagitan tapos butas. Kaya pumasok po yung tubig dito. Ayan o. Pero ngayon, tingnan na po yan. Ayan, maayos na po ito. Hindi na mawasa. Pati ilalim, ganda. Ang galing. Malinis na malinis. Oh. Nakaraan, hanggang dito po yung silikon po. Makita niyo yung marka. Grabe po talaga. Pagkakaburara ng unang gumawa rito. Kaysa magpapagawa po ng bahay, makakatipid lang kayo 2,000 tapos may nagrekomenda sa inyo na mas mga nakatipid kayo 2,000. Ako wag na po, doon na po talaga sa sigurado kayo. Kasi pag ulit po talaga, magastos. Ayan po mga kababayan, pasukin na po natin. Di ba po kanina makikita po ninyo, narami pong lagpas-lagpas to. O kahit malayo pa rin nakita nyo, nilinis nila. Ang ganda. Di na po sa perfectionist kasi talagang gumawa. Pakikita ko po sa yung tinanggal nilang silikon na putol-putol. Ito po sa buo-buo. Ayan po. Grabe po, di ba yan o? Paling-paling. Grabe po, di ba? Ayan o. Buo-buo. Tapos paling-paling. Ay, nako. Kaya pag magpapagawa po kayo ng bahay sa mga nagpapagawa po, ayun na po talaga kayo mismo yung nakakakita para wala pong masyadong diskusyon. At kung may mali, masisisi nyo lang yung sarili po ninyo. Kaya mas maganda talaga kayo ang nagche-check. Ito, dadagdagan pa nila. Jomar, dadagdagan pa ito ng silikon, di ba? Ito ba yung sinasabi mo? Yes, sa gilid. Kakayat po tayo. Okay na po yung mga bintana. Mga nabaklas na nila yung 80%, pero may isa hindi nababaklasin, okay naman daw po. Kita ko okay naman, kaya lang tulad nito, silikon po dito, tinanggal nila kasi alon-alon. Naka. Tapos sa labas po, napansin nila, walang silikon yung taas. Dito, syempre, yung tubo rito may butas. Pag umula yung tubig, kaya pala tumuturo sa loob. Kaya minsan, basa po to. So, lalagyan po nila ng silikon. Yan po, pamangking ko. Ingat ha.
Pamakin ko po sa pinsan, napakabait po niyan, si Jemar. Shy type po yun sa camera. Hindi ko masyadong i-close up. Ayaw niya daw pong mag-showbiz. Ito naman po. Lahat po ng malalaking bintana, itanggal ko. Ito, kita niyo po, di ba? Ang ganda, linis. Ito po yung mark. Ayan o, yung marka nung dating gumawa. Grabe, para pong alon-alon. Parang bumubula. Ayun, napakalinis, pati yung salamin nilinis. Kaya maganda po talaga pag napapagawa po kayo, nasa Pilipinas po kayo o mismo nakikita nyo po yung ginagawa, para satisfied po kayo. Yung kalat lang. Ay, may biscuit pa pala, may laman pa pala. Tapos yung pinto po yung dating gumawa, sabi ko wag nang palitan. Itong screen po talaga na to, itong screen, sabi ko dati bago kumalis nakalisa, ayusin daw po kasi napalaki daw po yung pagkat ng dating gumawa, pero hindi po inayos. Ang ginawa niya dito, tinornilyo niya para matakpan po yung tornilyo. Sabi, bakit naka-tornilyo doon sa pinto, doon sa bungalow ko, nakapasok yan, nakaipit. Sabi, wag ka magalaipit natin yan. Hindi niya po inipit. Ang ginawa niya, pinahira niya po ng silicone. So, hindi rin pantay, pero sabi ko okay na yan. Totally, yung pagkakasili ko naman dito, kahit bugalgal, atakpan naman yung tornilyo at hindi inipit. Grabe po, no? Tapos yung ginawa niya pong pang-lock, ayan, nakakatawa po, di ba? Yan na yun. Hindi pa binagay sa kulay. Kaya sa paggastos po talaga sa paggawa ng bahay, para po sa inyo, kapag may nag-offer po talaga kayo na nakikita nyo po yung magandang gawa kahit medyo mahal, para po sa akin hindi ko naman sinasabi, sundin nyo, doon na po kayo talagang subukan na, kaysa doon napamura kayo ng 2,000, 3,000, pero pag sinalpak, yung pala paulit nyo, 2,000, 3,000 nyo, magiging 3 times pa pala o 4 times pag pina-repair po ninyo. Ito po, dati hindi ko mabuksan yan. Yan pa, ngayon binago na nila yung handle, kumakanto po yan, ngayon hindi na. Pagaling to si Jomar, sandali. Napagaling po niya. Yan si Jo. Galing. Okay. Okay na po yung mga ano po namin, yung mga nirepair. Ayan po. Kasi nung una po, ito po nakalabas. Oo, nakalabas. Tapos, ngayon, pantay na po siya. Tapos, dito po sa ulanan, hindi na po ganun papasok ang tubig. Dahil po nung una, wala pong silat ang taas, iniwan po niyang walang silan. Ngayon nilagyan po namin siya. Kaya yung tubig dito, okay, tumapasok. Oh, yes. Yun. Galing. Salamat. Jomar, yan po si John, makita po yun dito sa Pitpitan. Saan ka ba umuwi, Matungaw? Aksaho lang po. Aksaho dito sa Pitpitan, Bulacan po. Yes. Yung shop po nila, halos katapat na maglalang sa kanto, bukas na bukas po yung shop po nila. Napakababait po. Yan po, pamangin ko sa kasi Jomar. Maniwala po kayo sa akin kasi hindi po dahil sa pamangkin ko siya at kilala ko po ito, si Jomar na bait na bata, hindi po dahil doon. Dahil ako mismo nakita ko po. Kasi dati, dito kahit nakikita ko, mali-mali pa rin po ginagawa. Nasa tao po, nasa tigas talaga ng mukha. Ayan po. Yung dating hindi ko nabubuksan dito, yung nabubuksan ko na. Nakakahinga, nakikita ko na yung paligid. Napakasarap po nung ganito. Hindi yung magsasacrifice kayo yung mag-a-adjust. Dapat. Ay, naku, salamat sa Diyos. Ayan po mga kabayan, dito na po ako sa bahay. Ay, maraming salamat po. Masasya na po dun sa ogo kami narinig po kayo. Bukas po electric fan. Ayaw pong mag-aircon ngayon. Talaga pinag-ayaw may aircon na. George. So po muna mag-electric fan. Inuubo ko sa aero sa lamig kasi init-lamig po sa labas. Yung pag magpapagawa po talaga kayong bahay, mas maganda po talaga nakikita po ninyo. Iba po talaga yung kayo nakakita mismo sa ginagawa. Kasi nung nag-check po talaga ako dito sa umuwi, medyo nanlata po ako doon sa mga bintana. Sa pinto okay naman po. Talaga po yung pagkakabit, grabe. Para po siyang hirap po explain. Nakita nyo naman po, di ba? Nice cam po talaga ako. Pero yung nag-repair naman po buti sa pamangkin ko nakita ko nun sa kalsada na doon pa rin nagtatrabaho, bago po yun. Kasi skill po yung boss po nila at napakabait. Pakabait po nila. Kaya nire-recommend ako po dito po sa Pitpitan, Bulacan. Sa tapat po ng, basta sa Pitpitan, tapat po ng Maglalang Resort.
opposite side. Nakita po nyo, maliit na pwesto po yun, pero ang dami po nilang customers kasi quality po talaga. Basta ito po, kahit ano po pinagagawa po ninyo sa inyo pong bahay o ano gagawin po ninyo, tingnan po ninyo para kung may mali, at least wala kayo bang isisising tao sa inyo, sarili po ninyo. Yun po. Okay naman po, siyempre nag-iipon po talaga kami, talagang may re-repair in case kasi nagdaan din yung mga nakarang bagyo bago po umuwi. Pero ito hindi naman dinaan ng bagyo, talagang dinaanan po ng scammer yung mga bintana. Kasi siya na po, hindi ko po babanggitin kung sino, ayaw pong babanggitin ng pangalan. Ingat na lang po sa susunod. Para po, maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang.